Naku po mga kababayan, pati mga artista, umalma na rin sa korupsyon. At talagang nagsalita na sa nangyayari ngayon mga kababayan, lalo na dito sa sinabi nila dahil sa nagbabayad nga sila ng tax mga kababayan, nababaliwala lang mga kababayan itong mga binabayad nila. At ito ang mga hinanakit ng mga artista. So pakinggan nyo ang kanilang mga hinanakit. Grabe ito mga kababayan. Magbayad ng taxes. Kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan namin. Ayan, di ba? Bayad daw ng tax kung saan-saan na lang daw napupunta yung mga pinaghirapan nila. Wala daw nangyayari. So ito naman si Judy Ann Santos. May pikon, definitely. Kasi ang tagal ko Napiko na daw. Napiko na ito si Judy Ann Santos, mga kababayan. na nagbabayad ng taxi. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Kung totoo Ayun. Grabe, no? Grabe patama ni Judy Ann Santos. Ito naman si Christine Reyes, mga kababayan. Sen, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino. Kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno. Ito alam ko may-ari ito ng may-ari ng afisyonado ito. So nagsalita na rin mga kababayan. Ang gobyerno po ay Pilipinas para sa Pilipino. Ang batas natin maganda, pero the implementation di maganda. Ang nakukulong yung mga maliit na tao lang. Ayun, di ba mga kababayan? Si naman yung nagsalita? Si Chavit Singson, mga kababayan. Ayan, anong masasabi nyo dito sa mga nagsalita na at umalma na talagang ito daw ay nasasayang lang daw yung mga binabayad nila at saan lang daw napupunta. At ayun ang pahayag ni Chavit Singson, mga kababayan, ang mga nakakulong lang daw ay maliliit. Maganda daw sana ang ating batas dito sa Pilipinas. Kaso nawawala lang daw mga kababayan. At ang nakukulong lang ay itong mga maliliit lang mga kababayan. So anong komento nyo dito sa pahayag nitong mga artista na naglabas ng saloobin nila? Tapos isa pang artista na sikat ang naglabas din ng saloobin niya. Ito mga kababayan. Ito si Dennis Trillo. Sikat itong artista na ito. Sabi niya dito, done na po magbayad ng tax nung isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Ako, grabe ito mga kababayan, itong patutsada ni Dennis Trillo. Tindi, no? Talagang pinatamaan ang gobyerno natin na grabe ang korap. Grabe itong banat ni Dennis Trillo. Ayan, sabi dito sa comment section, DPWH noted. Ayan, sabi ni J-Boy Jimentesa, your tax is only for 1 meal. Isang kainan lang daw mga kababayan. Grabe naman yan. Grabe naman. Talagang sobrang gutom, no, mga kababayan, dahil isang kainan lang. Sabi naman ni Merlidi Lakang Inasomi, the motto BIR is our silent business partner. Ayan, sabi ni Sheila Bitonyo, salamat daw po Sir Dennis Trillo, may pang Wagyu at pang Berkey na po ang mga Nepo babies natin. Ayan, then sabi pa dito ni Eric Doma, iniinis mo kami. Medyo nakalimutan na nga namin. Pinaalala mo na naman. Hindi makakalimutan yan. Kasi talagang tatak na yan sa mga Pilipino itong nangyayari mga kababayan. Sunod-sunod yung nangyayaring mga anomalya, no? Talagang lumulutang mga kababayan dito sa flood control. Ito naman, lumutang na naman yung isa, yung ghost classroom. 22 lang nagawa mga kababayan sa loob ng isang taon. 22 classroom sa loob ng isang taon na dapat 1,700 na classroom ang magagawa, pero 22 classroom lang nagawa mga kababayan. Kaya nakakagalit itong nangyayaring corruption sa Pilipinas. 'Di ba? Anong komento nyo dito, guys? So mag-comment kayo kung anong opinion nyo. At ito pa mga kababayan,
Patutsada pa ng isa pa si Dinestrillo. Kahapon din to, dalawang sunod yung ano niya eh. Ayan, sabi niya dito, sa dami daw ng nasangkot, hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Ayan na, para makita nyo. Ayan. Sa dami ng nasangkot, hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Grabe. Talagang, pati ito si Dinestrillo, talagang nagagalit na mga kababayan dahil sa nangyayaring investigasyon dito nga sa flood control anomaly. Parang pati sila nakakaramdam mga kababayan na itong investigasyon parang ginagawa lang tayo, pinapaikot lang tayo mga kababayan. Walang nangyayari. Magdi-December na pero wala pa ring nakukulong. Puro imbestiga lang ang ginagawa nila mga kababayan. Diba? Kaya nakakagalit itong nangyayari sa bansang Pilipinas. So mag-comment po kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa sinabi ng mga artista at nito ni Dinestrillo. So basahin natin yung mga comment dito. Ayan, sabi ni Robbie Badillo, hanggat si Bangag BBM ang nakaupo at si bagong ombudsman, safe talaga po lahat ang mga kasamahan nila. Ayan mga kababayan, binabasa lang natin tong comment. And sabi ni Robbie Badillo, che, ikaw pumilit, mukhang mas magaling kasi eh. Ikaw pumalit daw kasi mukhang mas magaling kasi eh. Paano papalit yan eh? Ordinary yung tao nga lang yan. Nagbibigay lang ng kanyang saloobin din. Ayan. Sabi ni Rock LM Gome, only in the Philippines. Sabi ni Jessica Parinya Antonio, patagalin up to 2028. Nako. Mukhang hindi na aabot to ng 2028 kasi sa sobrang galit na ng taong bayan. Kailangan aksyonan na nila yan. Kasi kung hindi, talagang sasabog na ang galit ng taong bayan. Asyong tropa pips, oo nga eh. Bakit kaya no? Ayan, marami nang nagtataka rin. Bakit daw hanggang ngayon wala pa ring nakukulong mga kababayan? Sabi naman dito ni Howard Kevin DL, Thanos is right. Desa de la Cruz, wag na mag-expect. Nako, marami na rin nadidismaya. Parang nawawala na ng pag-asa yung ibang mga Pilipino na itong ang corruption na nangyayari ay parang wala patutunguhan, parang walang makukulong mga kababayan. Di ba meron silang ipinakita pang kulungan nung isang araw, no? Ay nung mga nakaraang araw pala mga kababayan. At tuwang-tuwa pa sila na i-expose itong mga kulungan na ito. Pero yung ibang nasa kulungan na mga bilanggo ay nagsisiksikan. Kaya nagtrending ulit mga kababayan itong bagong kulungan na pinakita nila sa publiko na ito daw yung magsisilbing kulungan ng mga nangulimbat o nangurap mga kababayan ng kaban ng bayan, lalo na dito sa sangkot sa mga flood control anomaly. So ngayon nagtrending, bakit ganun daw ang ginagawa mga kababayan? Parang hindi pantay ang batas sa Pilipinas. Kasi yung mga ibang nasa bilangguan ay nagsisiksikan. Tapos itong sangkot sa flood control anomaly na kung sakali man makulong, ay doon daw nila ikukulong mga kababayan. Ang luwag, tapos may kama pa, may laundry area, tapos may ano pa, anong tawag dyan? May gripo, ang lakas ng tubig mga kababayan, tapos yung tubig, yung ano nila, inumin, di ano pa anong tawag dyan? Yung, alam mo yun, yung parang binibili natin na talagang sinala na mga kababayan. Ganon yung tubig ng mga
mga mabibilanggo doon sa kulungan na pinakita nila. Kaya talagang maraming umalma at nagalit. So ayun mga kababayan, talagang antindi ng corruption natin dito sa Pilipinas. So ano kaya ang mga mangyayari nito sa mga susunod na araw, linggo, buwan? Ano kayang expect nyo? May makukulong kaya dito or wala mga kababayan? So mag-comment kayo kung ano ang mensahe nyo dito sa nangyayaring corruption sa Pilipinas. So maraming salamat po mga kababayan. Hanggang dito na lang, no? Sa mga bagong pasok dyan, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.